Ayan, magandang hapon po sa inyo lahat. Andito pong muli yung lingkod na Cecil TV na, ayan, alam nyo na kung sino. So, ayan, shout out po sa aking mga kasamahan dyan. And, ayun nga, kanina, ay meron lamang po tayong sasagutin na ito ay doon sa live ni Erwin TV. Bagamat yung live na yon ay hindi ko pa nabubuksan, at magla-live sana tayo ngayong muli. Ang problema ay may mga naka-live pa. Reaction na lang muna natin at ating sagutin itong kabastusan nila, no? Diba? So, eto. Naka-live. May nag-send lang sa akin, ano? Naka-live si Erwin TV kung saan ay kami binabanatan at kung ano-ano daw na pangbabalahura din ang ginawa sa amin. Alam mo, Erwin TV, kung ano man yung sinasabi mo dyan, hindi ako, kumaga hindi ako apektado dyan, ano, hindi ako apektado. So, ayun, basahin ko ha. Sabi nitong matagal na naming basher, itong si Susan. Susan na nabilasa, noon pa pinag-aaway mo kami ni Sis Hayat. Ano sinabi mo kay Sis Hayat? Sinabi mo na ako ang may sabi na si Sis Hayat ay isang parausan lamang dito sa bansang kung saan itong Dubai, ano? Kung saan siya naroroon ngayon, no? So, ikaw na puta ka, ang tanda-tanda mo na, ang galing-galing mong gagawa ng kwento. Ngayon, ito yung comment mo dito. Ayan, ha? Sa live nitong adik na ito, itong adik na bakla na to, adik to eh. Ano yung sinasabi mo? Mayroong sumilip sa yung live, natatawa daw, dahil sinasabi mo, ha, Erwin TV, nasabi mo, si Kuya Bal ay mga backfighter kami dahil si Kuya Bal ay pinag-uusapan din namin sa aming GC. Los mo, Erwin TV. Kahit nang nasa striker pa kami, ha, alam ni Kuya Bal na minsan pinag-uusapan namin siya doon sa loob ng GC na yon. Kahit kasama namin siya. Ano ang problema mo? Normal naman yan sa loob ng mga GC. Ha? Na may mapag-uusapan, pero yan ay dyan lang hanggang dyan sa GC lamang. At yung iba dyan ay mga biruan lamang. Ngayon, ha? Kung gagamitin mo yon para panlaban sa amin, los mo, sak mo, sa ngalang-alam mo, wala kaming pakialam. Ha? Mga putang ina ito, tatakutin ako. At ikaw, Susan, ha? Susan Yanse, tandang-tanda mo na, bilat sang ina mo, ha? Palibasa adik ka rin, naputa ka, at ito ang trabaho mo. Ha? Kawawa ka naman. Nagbibinta ka pala ng laman mo dati. Ha? Nagbibinta ka pala tapos ipapahid mo sa amin? Huwag kang ganyan. Nabubuking tuloy kayo kung ano yung mga masalimuot ninyong nakaraan, ha? Sa inyong mga buhay. Kasi kami, hindi man kami apektado nito mga pinagsasabi mo. Bagamat itong sinasabi mo, ito yung lumalarawan sa pamumuhay mo. Basahin ko ha. Sabi niya, Justice for Batalero Family. Teka lang, mamaya yan. Si Cel TV parang walang aral. Walang aral sa katawan at pasmado yung bunganga. Halatang bayaran siya na babae at walang aral sa katawan. Basto, sabi ni Susan Yanse. Doon ka nag-comment sa vlog ni Bayot na Dugyot. Ito lang ang tandaan mo, Susan. Unang-una, ikaw yung walang pinag-aralan. Unang-una, ikaw yung bayaran, no? Ikaw, bayaran ka nung kabataan mo. Siguro, ito ang trabaho mo. O kahit ngayong matanda ka na, ito yung trabaho mo. Nagpapabayad ka. Bakit? Bakit ko nasabi na isa kang bayaran? Kasi, yun lagi yung nasa isip mo eh. Bayaran. So, ibig sabihin, isa ka dito sa bayarang ito. At hindi ko alam kung ano yung binibinta mo. Baka nagbibinta ka ng tilapia. Ha? Sa bayarang ito. Ha? Kaya wag kang magbalinis, ha, Susan? Kami, kung hindi nyo man gusto yung aming sinasabi mo na balahura ako. Bastos ako. Bakit naniniwala ka dito kay Erwin TV na alam mo, mas bastos pa ito kaysa sa akin, mas balahura pa ito kaysa sa akin?
Bakit naniniwala ka dito kung hindi ka may katok? Ha? Bakit naniniwala ka sa isang adik? Ha? Bakit naniniwala ka sa isang bastos? Na pagkatapos bastusin si Beyonce, ha, balabalahurain, ngayon ako yung pagsasabihan mo na pasmado yung bunganga ko dahil sinagot ko itong hindot na ito na kaparehas mong tukmol. Ha? Susan? O parehas lang kayong ano talaga dugyot nitong ni ano na to. Kasi bilib na bilib kayo dito kay Erwin. Ha? Hindi nyo ba narinig na kung paano balahurain yung beneficiaries ng Kalingap na ngayon ay nagtatago na sa kanila dahil gusto ng katahimikan pero hindi nyo pa rin pinapatahimik? Ha? Balahura kayo dito ng balahura doon. Ha? Topic kayo ng topic dito, topic doon. Ha? Ngayon na sinagot ko kayo, ako na yung balahura. Ngayon na sinagot ko kayo, ako na yung bayaran. Bakit? Ano ba sa pagkakaalam mo dito sa pinapanigan mong ito? Hindi rin ba balahura ito? Hindi rin ba isang budol ito? Hindi ba isang adik ito? Dahil kung hindi ito adik at kung matino ang pag-iisip nito, hindi siya makakapagsalita ng mga ganong words patungkol doon sa bata. Ha? Dahil nga bastos ito, dugyot na, baboy pa, panig ka dito dahil yun din ang pagkatao mo. Baboy ka rin, isa ka rin puta-puta, bayaran ka rin. Ha? Susan, tingnan mo na lang yung pagmumukha mo, Susan. Ano bang klaseng mukha meron ka na nga? Tabingi na nga yung pagmumukha mo, oh. Ayan, oh. Yan ang comment mo dyan kay Erwin. Di ba? Natabingi na yung pagmumukha mo. Ha? Di ba? Ganon kayo kababastos. Ha? Napuna mo yung kapasmahan ng bunganga ko, pero yung kabastusan ng bunganga nitong idol mo, hindi mo napuna. Ha? Nababoy ang mga pinagsasasalita nito, palibasa gawain itong bakla na ito, ha? Na lumamo ng titi. Pero ngayon, bilib na bilib ka dun sa kanyang pinagsasasabi. So, ibig sabihin, pag ako nagsalita ng banat sa kanila mga pinagsasabi, ha? Pasmado yung bunganga ko. Pero, pag sila ang nambababoy, tuwang-tuwa kayo. Bakit? Yun kasi yung pagkatao mo. Ito kasi ang trabaho mo. Ha? Magpabayad. Isa kang bayaran, ha? Isa kang walang pinag-aralan din, wala ka nang grado, bobo ka na, tanga ka pa, at isa ka ring bayaran, katulad nitong Erwin na ito. So, kung sinasabi mo na ako isang bayaran at ako ay isang, anong sabi nito? Pasmado ang bunganga. Okay. Ako talaga pasmado ang bunganga, sa mga pasmado rin ang utak. Ha? Pag mga pasmado ang utak, pasmado rin ang bunganga ko. Ha? Kasi yung Erwin mo na yan, pasmado ang bunganga. Ha? Pasmado rin ang utak. At ikaw, naputa ka, ha? Napokpo ka, na isa kang bayaran, sabi mo bayaran, ibabalik ko lang sa'yo, isa ka rin bayaran na babae na napakababang uri ng pagkababae mo dahil nagpapabayad ka, tama lang, nakampihan mo itong tukmol na ito na isa ring budol. Ha? Kasi paano ko hindi masabing budol, ang daming sponsor na nagrereklamo dito pag magla-live kami, pumapasok yung mga sponsor nila, nagsasabi na tumutulong dito pero walang nangyari. Asan yung tulong nila? Tapos, binalahura pa yung mga sponsor. 'Di ba, Susan? So, ganon din yung pagkatao mo dito. So, yun lang. Pinagtanggol ko lang si Beyonce dito sa baboy. Ano to? Magjowa kayo ni Erwin? Ha? Bagay. Puro naman kayo mga dugyot. Ibig sabihin, pares lang kayo. Ha? O, pares lang kayo dito nila sangkay na mga dugyot. Di ba? Ay, nako. Nakakaawang mga nilalang. So, hindi ako ano dito kasi ang layo sa mga pinagsasasabi ninyo, bayaran. Wala pa akong natatanggap na bayad. At lalong-lalo na, hindi ako nagpapabayad. No? Kung ako man ay mag-reactor dito, magdepensa dito sa pamilya na ito, sa pamilya Batalero, ito ay kusang loob ko dahil bilang nanay, nasasaktan din ako sa mga pinagagagawa nitong hayop na baklang ito, ha? Na malaswa ang bunganga. Hindi lang pasmado, bulok pa ang pagkatao. Ha? So, ano?
Kinakampihan mo. Dito ka pa talaga nag-comment. Ha? Dito ka pa talaga nag-comment kay Erwin na isa ring balahurang number 1. Bulok ng pagkatao, bulok pa ang bunganga, bulok na ang ugali, pare-parehas na kayo. Ha? Mga bayaran. Ha, Susan? Ano? Magkano ang kinita mo sa pagpapabayad mo? Hmm? Yung gawain mong pagpuputa, wag mong iparehas sa akin. Ha, Susan? Yancy? Dahil matagal ka na namin basher, hindi ko alam kung bakit ngit-ngit na ngit-ngit ka sa pagmamukha namin ni si Sayat. Samantalang hindi ka naman namin kilala. So, ibig sabihin, puta-puta ka. Ha? Pakialamera ka. Oh, di ba? Sismusa ka na, bayaran ka pa. Ano? Masakit? Oh, ipopost ko yung mukha mo dyan. Ha? Kasi, gawain nyo eh. O ano, masakit? Ha? Ibinabalik ko lang sa inyo.